Ako si Mang Rolly, jeepney driver ng 10 taon. Dati akala ko ang AI para lang sa mayaman. Pero nang mapakinggan ko ang AI Talks, naintindihan kong para rin pala sa aming mga simpleng tao. Lahat may boses, Mang Rolly. Tinuruan kami ng AI Talks kung paano gamitin ang AI para sa online orders. Ngayon, may mga suki na ako sa Facebook. Sabi ni Voice Master, ang boses ng masa ay boses ng pagbabago. Voice Master, kahit labandera, pwedeng maging AI creator. Kaya ngayon, tinuturuan ko na ang mga anak ko gumamit ng ChatGPT para sa assignments nila. Dati laro lang ng bola. Natuto kami sa AI Talks na pwedeng gamitin ng AI bilang katuwang sa pagtuturo, hindi kapalit ng guro. Ngayon alam ko kung kailan uulan o tatamnan. AI na mismo ang tumutulong sa bukid. Salamat sa AI Talks, natuto akong magtiwala sa bagong teknolohiya. Dahil sa The AI Talks with the Voice Master, natutunan naming gamitin ang AI hindi para palitan kami, kundi para tulungan kaming umangat. Ako si Pocholo de Leon Gonzalez, the Voice Master ng Pilipinas. Sama-sama tayo matuto! Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo de Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Hello! Great day! Mabuhay mga ka-AI, mga authentic innovators! Woo! Welcome once again to AI Talks with the Voice Master! Yes! Ako po si Pocholo de Leon Gonzalez, ang inyong AI Voice Master, at nandito tayo ngayon sa San Francisco, California, sa Silicon Valley. At ngayong episode na ito, hindi lang tayo mag-uusap tungkol sa AI. Hindi lang tayo mag-uusap tungkol sa mga ChatGPT, avatars, voice cloning, automation o content creation, no? Ang pag-uusapan natin ngayon ay mas malalim, mas mabigat, at sa totoo lang, medyo nakaka-alarma, no? Kasi habang ang karamihan ng tao ay ngayon pa lang nagsisimula ng maintindihan ng AI, may isa na namang teknolohiya na tahimik nang umuusad sa likod ng mga eksena na nangyayari ngayon. At kapag ito ay dumating sa tamang punto ng kapangyarihan, hindi lang nito babaguhin ang apps na ginagamit natin, hindi lang nito pabibilisin ang trabaho natin, kundi maaari nitong baguhin ang mismong pundasyon ng modernong computing, cybersecurity, finance, medical o medicine, at buong digital civilization. At ang teknolohiyang yan ay walang iba kung hindi ang tantananan! Quantum computing! Ayan. At kung sa akala mo malayo pa ito, abay, teka lang. Baka mali tayo, no? Dahil ayon sa pinagbatayan nating usapan sa transcript, ang timeline na binabanggit ng Nobel Prize winning scientist na nakausap natin, na napanood ko, no, sa Davos, no, noong 5 to 10 years para sa quantum computers na sapat na ang laki at lakas para makagawa ng malalaking bagay. Kasama na ang pagbiyak sa ilang kasalukuyang inscription systems. So kung iniisip mo na, ay, future pa naman yan eh. Ako hindi. Hindi na ito pang science fiction lang mga ka-bosses, na mga ka-AI. Hindi na ito pang pelikula lang. Ito ay usapan na ng present preparation. At dito magsisimula ang ating tanong. Kung binago ng AI ang paraan ng pag-iisip at pagtatrabaho natin, at ano naman ang gagawin ng quantum computing sa buong mundo? Abay, bakit nga mahalaga ang usapang ito mga ka-AI? Yan. Alam nyo dito, no, ang opening statement ng transcript ay sobrang tindi. Sinabi ro na ang mga skills na binubuo natin ngayon para sa AI era ay may expiration date. At bawat ilang taon may dumarating na bagong teknolohiya na hindi lang nagpapaganda sa dati, kundi nagpapalit ng buong laro. Abay, napakagandang insight niyan. Kasi maraming tao, ang tingin sa technology ay parang upgrade lang.
Mas mabilis na internet, mas magandang camera, mas matalinong AI, mas murang software. Alam niyo mga ka-AI, no? Minsan, hindi upgrade ang dumarating. Minsan, alam niyo kung ano? Replacement. Ayun, replacement, kapalit. Alam niyo, ganito ang nangyari sa internet eh. Hindi niyo pa napapansin, no? Hindi lang nito pinabilis ang library sa maraming paraan, ginawa rin itong irrelevant ang dating sistema ng pagkuha ng information. Ganito rin na nangyayari sa AI eh. Hindi lang nito pinapaganda ang search engine. Gumawa ito ng panibagong paraan ng paghahanap ng sagot. At ayon nga dito sa transcript na nabasa ko, yung quantum computing might do the same thing not to one application, not to one industry, but the computing itself. Alam niyo, ang computer nga, computing. At dito natin dapat magising ang bawat professional, entrepreneur, educator, government leaders, at kahit sinong umaasa sa digital systems. Kasi kapag ang mismong foundation ng computing ang nagbago, lahat ng nakapatong dito ay maapektuhan. Oo, ikaw, kasama ka. Pati ako, kasama ako. Kasama ang buong mundong gumagamit ng internet. Ayan. Teka, kanina pa ako quantum computing quantum computing na yan eh. Ano nga ba yung quantum computing? Ito yung problema sa topic na ito eh. Pag narinig ng tao ang salitang quantum, ang dating agad ay sobrang technical, sobrang scientific, parang hindi na pangkaraniwan tao, no? Pero alam nyo, ipapaliwanag natin ito ng mas simple. Ayan. Sa ordinaryong computer, ang batayan ng processing ay bits, no? Karaniwan, ang isang bit ay maaaring 0 and 1. Okay? Parang ilaw na naka-off and on. Ayan, ha? Kita nyo naman. Pero straightforward, no? Straightforward lang siya. Pero ang quantum computing, ang gamit ay qubits. At ang qubits, dahil sa kakaibang katangian ng quantum mechanics ay hindi lang basta 0 o 1. Maaari itong magkaroon ng estado na parang parehong 0 at 1 depende sa observation at calculation ng framework. Hindi ito normal na logic ng pang-araw-araw na mundo. Alam niyo sa transcript na nabasa ko, ipinapaliwanag ang konsepto gamit ang halimbawa ng bola na tumatama sa pader. Sa normal na physics, babangga lang ang bola at babalik. Yun, parang ganun, pang! Pero sa quantum world, may pagkakataon na ang particle gaya ng electron ay parang tumawid sa pader. Gumano, shub! Tinatawag bilang tunneling. At ang mahalagang discovery ng scientist sa transcript ay napatunayan niya na ganitong quantum behavior ay hindi lang nangyayari sa maliit na atom sa theory, kundi maaari ring makita at magamit sa actual machines and circuits. Iyan ang malaking pagbabago. Dahil bago nito, maraming scientists ang iniisip na ang quantum mechanics ay pang-atoms lang, parang napakaliit lang, pang-laboratory lang. Pero nang mapatunayan na pwedeng gumana ang quantum behavior sa machine, nagbukas ito ng pinto tungo sa quantum devices, qubits, at eventually, quantum computers. So sa pinakasimpleng paliwanag mga kaboses, mga ka-AI, ang quantum computer ay hindi lang mas mabilis sa ordinaryong computer. Parang mga 486 lang yan versus mga i9, pero mas mabilis pa. Hindi siya sports car version ng laptop mo. Ibang klase siyang makina, no? Ibang category. Imagine mo, iba tong physics, no? Ibang grabe, mind-blowing. Iba ang potential nito. Imagine niyo Ito. Ako lang sa Pilipinas ang magkukwento nito sa inyo. Wala nang iba at walang programang katulad ng AI Talks na magtotalk about quantum computing. Alam niyo, bakit napakahalagang bagay nito? Ito ang dahilan kung bakit sobrang seryoso ng usapang ito eh. Ayon sa nabasa ko, binanggit na noong December 2024, ipinakita ng Google ang isang quantum processor na nakatapos ng isang calculation sa loob ng ilang minuto lang. Samantalang ang parehong calculation ay aabutin umano ng kasalukuyang supercomputers ng mas mahaba pa kaysa edad ng universe. Oh, ano ibig sabihin nun?
Kapag narinig mo yan, mapapaisip ka agad, no? Hindi ito simpleng mas mabilis lang. Hindi ito times 2 faster. Hindi ito 10 times faster. Hindi ito kahit 100 times lang, no? Yung speed. Ito ay pagtalon mula sa isang antas ng kakayahan tungo sa isang ganap na bagong klase ng kakayahan. O, di ba? At dito nagsisimula na maging malinaw ang totoong potensyal ng quantum. Dahil, alam niyo, may mga problemang halos imposible para sa ordinaryo o classical computers. Pero maaaring maging mas tractable para sa quantum systems, no? Particular dito ang mga problemang may kinalaman sa molecules, chemistry, material interactions, optimizations, at cryptography. Yan. Kaya sa transcript, no, nang tanungin ang scientist kung saan ito magiging kapaki-pakinabang sa totoong buhay, alam niyo, binanggit niya agad ang designs of materials, molecules, chemistry, at drug discovery. Napaka-importante nito, mga kaboses, mga ka-AI. Bakit? Kasi, alam niyo, sa kasalukuyan, napakamahal, napakabagal, at napaka-komplikado ng pagde-develop ng bagong gamot. Bagong materyales, bagong industrial compounds. Kasi kapag may tool ka na nakayang mag-simulate ng molecules ng mas mahusay, hindi mo lang pinapabilis ang process, no? Pinapababa mo pa ang cost. Pinapataas mo ang quality ng insight. Pinapaiksi mo ang experimentation cycle. At pwede kang makabuo ng bagay na dati ay aabutin ng maraming taon, no? At ayon pa sa transcript, kahit 1% o ilang percent lang ang pag-improve ng insight sa drug discovery, abay, napakalaking value na agad nito para sa mga kumpanya, di ba? At doon natin na nakikitang hindi kailangang perfect agad ang quantum para maging valuable or valuable. Kahit partial improvement pa lang, may economic impact na agad, no? Alam niyo ang nakakatakot na part nito, no? Yung cryptography at internet security. Eto na nga po. Ngayon, punta tayo sa pinaka-mainit at pinaka-sensitive na bahagi ng usapan. Ito yung part na siguradong magpapaisip sa mga finance, crypto, cybersecurity, banking, government, at kahit ordinaryong user lang, no? Alam nyo, ayon dito sa nabasa ko, no, binanggit na may bagong paper na nagsasabing ang quantum computers ay maaaring makapag-crack ng Bitcoin encryption sa loob ng 9 na minuto gamit ang 20 times fewer resources kaysa sa dating inaakala ng mga tao. Abay, hindi maliit na bagay yan, ha? Kasi ang inscription, ang isa sa mga pundasyon ng digital trust, yung mga password natin encrypted yan. Ito ang dahilan kung bakit meron kang online banking. Yun, ito ang dahilan kung bakit di ko mabuksan ng Gcash ko ngayon kasi nasa Amerika ko. Ito ang dahilan kung bakit gumagana ang secure messaging. At ito rin ang dahilan kung bakit may confidence ka sa digital commerce. Ito ang dahilan bakit protektado ang maraming systems ng gobyerno, kumpanya at private individuals. Kapag may bagong teknolohiya na kayang basagin ang dating itinuturing nating safe, aba hindi lang isang industry ang tatamaan yan. Buong digital world ang aalog, ang magigiba. Ayon sa scientists, no, doon sa transcript, ang concern ay hindi lang Bitcoin. Ang buong internet ay kailangan ding mag-ship sa mas quantum safe na protocol sa loob ng ganitong time period. At dito papasok ang napakadelikadong konsepto na dapat maintindihan ng lahat. Hindi sapat na sabihin nating pag dumating na ang quantum, saka tayo mag-a-adjust. Abay, sa Pilipinas nga hanggang ngayon, nag-a-adjust tayo sa AI, quantum computing pa kaya. Abay, mali yun. No? Dahil ang systems na ginagamit natin ngayon ay kailangang i-upgrade bago ba dumating ang puntong kaya nang i-break ang mga ito. At ang problema rito, alam nyo kung ano? Mabagal ang mga institusyon, lalong-lalo na ang gobyerno. No, nasa gobyerno itong programang to, pero alam nila
Mabagal ang policy, mabagal ang enterprise migration, mabagal ang government compliance, no? Mabagal ang awareness ng publiko. Kaya nga ako lang sa Pilipinas at sa buong mundo ang gumagawa ng ganitong programa para makarating sa mga ordinaryong Filipino. Kaya nga AI para sa masa. Ngayon, quantum computing para sa masa. Kaya habang maraming tao ang hindi pa aware, ang malalaking kumpanya ay naghahanda na. Alam nyo, binanggit din na ang Google ay mayroon ng quantum resistant protocols sa ilan sa mga kanilang traffic at ang NIST sa US ay matagal nang may programa para sa quantum safe cryptography. Alam niyo, napakalalim ng issue na ito kasi hindi mo makikita na ang quantum computing ay hindi lang science issue. Di ba? Dati puro science lang eh. Ngayon, puro science. Ito ay economic issues. Katulad na nangyayari ngayon sa mga oil problem dahil sa gera dyan sa Iran. No? Finance issue, law issue, national security issue, governance issue, ethics issue. Ayan, ethics talaga. Lalong-lalo na ngayon, nanalaos na yung mga artists dahil sa mas magaling na talaga ang AI. At ito ang madalas nating hindi na pag-uusapan ng karaniwang tao kapag may bagong technology, excited tayo sa features, pero bihira nating tanungin. Ano ang impact nito sa systems of trust? At trust ang isa sa pinakamalaking at pinakamahalagang invisible infrastructure ng civilization. No? So gaano kalapit ang timeline? Bay, ito ang tanong na gustong malaman ng lahat, no? At dito naging diretso ang sagot sa transcript. Grabe yung binasa kong to. Ang estimate ay 5 to 10 years para makabuo ng quantum computer na sapat ang laki upang magawa ang ganitong klase ng disruption. Kasama ang potential na pagbasag sa ilang cryptographic systems. Binanggit din na ang IBM ay nag-quote ng similar timeline habang ang CEO ng Google ay mas aggressive at nagsasabing 3 to 5 years na lang ba? 2030. Imagine niyo ang ibig sabihin nito ay hindi sigurado ang eksaktong petsa pero sigurado na ang direksyon. At sa strategic thinking, yan ang mas mahalaga. Okay? Hindi mo kailangan malaman ang exact minute bago ka kumilos. Tulad ko, ngayon nasa Amerika ako. Sobrang dami kong natutunan dito. No? Ang kailangan mong malaman ay ang paparating na bagyo. Alam mo yun, kahit wala pa yung bagyo, alam mong may paparating. Depende sa panahon. At kung paparating ang bagyo, hindi ka maghihintay na mabasa muli bago ka maghanda o masira yung bahay mo. Ito ang isa sa pinakamalaking aral para sa lahat ng nanonood at nakikinig dito sa programang ito, AI Talks. Maraming taong gusto munang maging late bago kumilos tulad ko. Nauna na ako sa voice AI. Ang daming bumatikos. Sa AI music, batikos na naman. Kasi gusto na kapag proven na, kapag uso na, kapag lahat na gumagawa, ayan, katulad ngayon. Diba? Kapag safe na, kapag obvious na, diba? Hawak mo ang beat, hawak mo ang galaw mo, diba? Pero ang totoo, sa technology, kapag obvious na ang lahat, madali at madalas huli ka na sa strategic advantage. At saan ang opportunity para sa entrepreneurs at builders? Ito po ang exciting part dito, no? Exciting part. Kasi kung may disruption, syempre, may opportunity, no? Sa transcript kasi sa transcript sinasabi ng scientist na maraming effort pumapasok sa algorithm at software dahil mas mababa ang cost nito. Hindi mo kailangan ng sobrang mahal na hardware facility para makapagsimula ng software side. Pero ang kanilang company, sabi niya, ay gumagawa ng exact wrong thing sa biro niyang paraan dahil nakafocus sila sa mas mahirap at mas magastos na landas, which is ang hardware. At bakit mahalaga yan? Dahil kapag ikaw ang nagtagumpay sa infrastructure layer, napakalaki ng potential value mo. Ginagamit pa niya ang Nvidia bilang halimbawa ng company na naging napakalaki ang halaga dahil sa expertise sa designing system and hardware, kahit may manufacturing partners na. So dito natin makikita ang dalawang malaking lane, no? Una, hardware innovators.
Ito ang gumagawa ng actual quantum systems, qubits, fabrication, semiconductor integration, scaling methods, and error connection, no? Ito ang mahal. Ito yung mahal, no? Mahirap, matagal, pero potentially napakahalaki ng upside, no? Ikalawa, algorithm and software innovations or innovators. Ito ang mas accessible lane para sa mga maraming builders. Dito papasok yung mga tulad ng quantum algorithms, yan. Post-quantum cryptography. Ba, yung mga sakit sa tenga, no? Sakit sa banks. Security tools, simulation software, optimization systems, and enterprise adoption platforms. Alam nyo, sa tingin ko, dito papasok ang mas maraming entrepreneur sa susunod na dekada, no? Kaya kailangan ang Pilipinas, kumilos na kayo, kilos na. At huwag kayo magpapaniwala sa mga kung sino-sino nagmamagaling at nagmamarunong dyan. Kayo mismo mag-aral, no? Hindi lahat gagawa ng quantum computer, pero napakaraming gagawa ng tools para sa mundong may quantum computer. Parang program, no? Mga application. At yan ang pattern na nakita na natin sa AI. Hindi lahat gumawa ng foundational model. Pero napakaraming yumaman, lumago at nagka-impact sa applications, no? Sa wrappers, integrations, education, services, at implementation. No? At tingnan naman natin sa healthcare, science, at real world. Alam niyo, isa sa pinaka-convincing, no? At talagang convincing part ng transcript na ito ay ang practical examples. Ang haba ng programa natin ngayon. Pero, alam niyo, ito puro abstract lang eh. Kasi ang sabi niya, ang quantum computing ay maaaring magbigay at magbigay daan para sa mas mahusay na simulation ng molecules. Dahil dito, makakatulong sa material design at drug discovery. At para sa mga ordinaryong tao, baka isipin niya ano ngayon? Pakialam ko dyan. Diba? Anyari. O eto nga ngayon. Kapag nakagawa ka ng mas mahusay na gamot, at may buhay na maliligtas. Kapag nakagawa ka ng mas mahusay na material, may products na mapapabuti. At kapag napababa mo ang experimentation cost, may innovation na mapapabilis. Kapag napataas mo ang precision ng simulation, may mga industriya na mas magiging efficient. At isipin mo ang chain reaction nito, no? Diba? Pharma becomes faster, R&D becomes smarter, manufacturing becomes better, energy solutions improve, chemical engineering evolves, at national competitiveness changes. Ayan. Ito kailangan ng gobyerno, national competitiveness. Kaya ang quantum computing ay hindi lang tech for tech people. Ito ay technology that could influence health, economy, geopolitics, at industrial leadership. Okay? Alam niyo, napakalalim nito, no? Kasi maraming tao, ang tingin sa setback ay katapusan, lalo-lalo na nangyari yan. Libo-libo, daang libo mga iba't ibang mga trabahador o staff ang nawala ng trabaho. Pero minsan, ang setback ay redirection yan eh. Minsan, ang pagkawala ng posisyon mo, ang dahilan para makita mo ang mas malaking mission mo. Minsan, ang rejection ang nagtutulak sa'yo para gumawa ng bagay na hindi mo magagawa kung nananatili kang komportable. Wow, bigat, di ba? Sa mga nanonood ngayon, baka ito ang kailangan ninyong marinig eh. Hindi lahat ng pagkawala ay kawalan. Minsan may mga bagay na inaalis sa buhay mo para magbukas ng mas tamang landas. At syempre sa technology world, ganito rin yan. May mga dating secure systems na mawawala, may mga dating dominant platforms na babagsak. Parang mga dito sa industriya ko, may mga nagpupumilit na maging irrelevant, nagtuturo ng typing lesson na typewriter ang gamit. May mga dating useful skills na magiging ordinaryo na lang. Pero sa bawat nawawala, may panibagong pwedeng itayo. At anong ibig sabihin nito para sa karir mo? Ito yung
practical applications eh. Okay? Kung nasa tech, finance o cybersecurity ka, ito ang conversation na dapat ginagawa mo ngayon. Hindi na raw ito distant na problema. Ito ay isang strategic issue na dapat pinaghahandaan na. Pero palalawakin ko pa yan ha. Teka. Alam niyo sa tingin ko, hindi lang ito para sa tech, finance at cybersecurity. Para rin ito sa mga educators o DepEd. Sumagot kayo sa mga tanong. Ay nako, kayo naman. Ito pa mga content creators, communicators, entrepreneurs, public policy leaders, startup founders, media practitioners, innovation advocates. Bakit? Kasi ang pattern ng pagbabago ay pare-parehas lang. Pare-pareho lang. Pag alam mo may bago, sigurado may pagbabago. Kaya nga bago eh. Hindi lang pagluluma, di ba? Kapag may bagong wave ng technology, ang mga unang nakakaintindi ay may edge tulad ko. Lagi ako may edge sa lahat ng mga voice talent. Hindi ibig sabihin na kailangan mong maging engineer. Pero kailangan mo maging literate. Okay? At ang AI literacy ngayon ay mahalaga. Tulad ng ginagawa ko, AI Education PH. Soon, magiging mahalaga rin ang quantum literacy. Hindi para gumawa ka ng qubits, kundi para maintindihan mo ano ang mababago, alin ang vulnerable, saan ang bagong opportunity, at ano ang kailangang i-upgrade sa system mo. Okay? At ang pinakamahalagang tanong, ano ang dapat mong gawin bilang isang ordinaryong Pilipino? Bukas may programa ako, Quantum para sa Masa. Quantum Talks with the Voice Master. Okay? Ito ang pinakamahalagang bahagi ng episode nito, no? Kasi wala ring silbi ang lahat ng ito kung mawiwili lang tayo sa topic pero wala tayong gagawin, no? Dami diyan puro talkies na lang eh. May kilala nga akong speaker eh, puro salita lang eh. Pero sa buhay niya mismo hindi niya ginagawa. 'Di ba? Nagtuturo ng leadership, wala namang nililid, wala namang kumpanya. Scammer pa. So ano dapat mong gawin ngayon? Number 1, master AI first. Ngayon ako AI voice master, di ba? Huwag kang lumundag agad sa quantum hype kung hindi mo pa nga naintindihan ang AI revolution na nangyayari ngayon. AI ang current operating environment natin. Okay? Ito yung dapat mong pag-usayan ngayon. Ano? Di prompting, automation. Ako ngayon sa Heijen, no? Akong official ambassador ng Heijen Philippines at akong founder niyan. Workflow design, AI-assisted writing, AI avatars, yan ginagawa namin. Voice AI, yan ginagawa ko. AI for education, ginagawa ko. AI for negosyo, ginagawa ko na. AI for communication, media. Kaya may AI talks, wala namang ibang AI program sa Pilipinas. Okay, number 2, build technological adaptability. Huwag mong itali ang identity mo sa isang tool lang. Ang totoong future-proof skill ay not just using one platform, but learning how to adapt to changing paradigms. At number 3, understand cybersecurity and digital trust. Kahit basic awareness lang, no? Unawain mo kung bakit mahalaga ang encryption, privacy, digital systems, at migration to safer protocols. At number 4, follow the infrastructure shift. Alam niyo, maraming taong puro apps lang ang tinitignan, pero ang tunay na malalaking pagbabago ay madalas nangyayari sa infrastructure layer. Kaya maraming mga data centers, di ba? AI models, chips, clouds, quantum, encryption. And number 5, stop being passive. Ito yung pinakamasakit na katotohanan eh. Hindi ka mapoprotektahan ng ignorance mo. No? Hindi porket hindi mo alam, hindi ka maapektuhan. Parang yan eh. Innocence of law doesn't, kumbaga, hindi ka pwedeng i-exempt, no? Ang pagbabago dumarating kahit hindi ka ready. Okay? So mga ka-AI, ito, real talk lang ha. Ito yung totoo. Nung dumating ang internet,
maraming hindi naniwala, no? Nung dumating ang social media, marami ang nangutya, nanira, ayan. Nung dumating ang AI, maraming natakot, maraming tumawa, maraming nag-deny, maraming mga kung ano sinabi, lalo-lalo na yung mga artist kuno, mga singers, mga lahat ng musician, music maker. At ngayon, habang busy pa rin ang iba sa pagre-resist sa AI, abay mas may malalim na alon ng paparating. Hindi na nga alon, tsunami. Quantum, remember that word, ha? Quantum. Ang tanong ay hindi na kung totoo ba ito. Ang tanong ay, abay, handa ka ba? Handa ka bang matuto? Handa ka bang magbago? Handa ka bang iwan ang luma mong style, ang luma mong pag-iisip? Handa ka bang tanggapin na ang mundo ay hindi umiikot sa comfort zone mo? No? Ay nako. Alam niyo yung public speaking ngayon, hindi na, dami-daming fake talaga, nakakatawa na lang sila. Sige, good luck na lang. Kasi ang technology, wala yang pakialam sa ego natin. Kapag may mas mahusay na paraan, abay uusad yan. No? Lalong-lalo ngayon mga AI avatars. By the way, Avatar 5 of Heian is now available. At ang maiiwan ay hindi yung kulang sa talino. Ang maiiwan ay yung tumatangging matuto. Alright? So mamaya magkita-kita ulit tayo bago tayo magtapos. Dito lang sa The AI Talks with the Voice Master. Bang! At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng Artificial Intelligence. Great day, mga ka-AI. May tanong ako sa inyo. Ano ang susunod na level ng computing? Mas mabilis na computers? Mas malalakas na AI models? O isang teknolohiya na kayang lampasan ang limitasyon ng lahat ng supercomputer sa mundo? Ngayon, may bagong development ang Microsoft na maaaring magbago ng lahat. Ang pangalan nito, Majorana 1. Ito ay isang quantum chip, pero hindi ito ordinaryong chip. Ito ay dinisenyo para mag-scale hanggang sa 1,000,000 qubits. At kapag nangyari iyon, kaya nitong lutasin ang mga problemang hindi kayang sagutin ng kahit anong supercomputer ngayon. Pero para maintindihan natin ito, balikan muna natin ang basics. Ano nga ba ang quantum computing? Sa traditional computers, ang ginagamit ay bits, 0 o 1. Pero sa quantum computing, ang gamit ay qubits. At ang qubits ay pwedeng maging 0 at 1 sa parehong oras. Ibig sabihin, mas maraming possibilities ang kayang i-process ng isang system. Mas mabilis, mas powerful, mas complex. Ngunit may problema. Ang quantum systems ay napaka-sensitive. Kaunting disturbance lang, maaaring magkamali ang computation. Ito ang tinatawag na error problem. At dito pumapasok ang innovation ng Microsoft. Gumamit sila ng tinatawag na topological qubits. Ang mga qubits na ito ay built gamit ang espesyal na material na tinatawag na topoconductor. Sa loob nito, nabubuo ang tinatawag na Majorana Zero Modes. Mga particles na dati ay theoretical lamang. Ngayon, nagagamit na sa totoong system. Ang kagandahan nito, mas stable ang mga qubits, mas resistant sa errors, at mas reliable para sa long computations. Bukod dito, may isa pang malaking pagbabago. Sa halip na gumamit ng complex analog controls, ang system na ito ay gumagamit ng digital measurement. Parang simpleng on at off, mas madaling kontrolin, mas madaling i-scale, at mas practical para sa real-world use. Sa ngayon, nakapag-develop pa lamang sila ng 8 qubits sa isang chip. Mukhang maliit, pero ito ang simula. May roadmap sila na unti-unting magpapalaki ng system hanggang umabot sa milyon. At kapag nangyari iyon, magiging posible ang mga bagay na dati ay imposible. Halimbawa, pagdisenyo ng bagong materials na kayang mag-heal ng sarili, pagdiskubre ng enzymes para sa agriculture, pag-solve ng environmental problems tulad ng pollution, at kahit ang pag-develop ng bagong gamot. Pero hindi lang teknolohiya ang usapan dito. May epekto rin ito sa seguridad.
Kapag naging powerful ang quantum computers, maaari nitong mabasag ang mga encryption systems na ginagamit natin ngayon. Kaya nagsisimula na rin ang pag-aaral sa post-quantum cryptography. Ibig sabihin, hindi lang ito innovation. Ito ay isang malaking shift sa buong digital world. Ngayon, kung pagsasamahin natin ang lahat, mas stable na qubits, mas scalable na system, at integration ng AI at quantum computing, isang bagay ang malinaw. Ang computing ay papasok sa bagong yugto. Hindi na lang ito tungkol sa bilis. Ito ay tungkol sa kakayahan na maintindihan at masolve ang pinakamahirap na problema sa mundo. Kaya ang tanong ngayon ay, handa na ba tayo sa panahon ng quantum computing? Tandaan, ang artificial intelligence at quantum technology ay hindi lang tools. Ito ay susi sa susunod na industrial revolution. Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami.